panalangin, laging akinin ang puso namin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa ikapito na araw tayo ng Misa Novena para sa kabanal-banalang puso ng ating poong Jesus Nazareno. Ang ating pong special mass sponsors ngayon ay ang Vicariate of the Holy Family at saka ang Vicariate of St. Joseph the Worker. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa lahat ng narito at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Ang tema po sa misa natin ngayon ay si Maria, ang modelo ng pag-asa at ina ng pag-asa. Sa buhay natin, atin pong kilalanin ano ang para sa Diyos, ano ang para sa mundo o kay Caesar. Kung tayo ay para sa Diyos, ang buhay natin ay magkaroon ng pag-asa. Kasama ng mahal na Birhen Maria, panalangin natin na magkaroon tayo ng buhay na may pag-asa at may kabuluhan. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang malim na katapusan. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagtupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong
Kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag, na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Buhay nami umabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umabot sa 80 kung malakas. Yaong buong buhay namin, sakbibi ng dusa't hirap, pumapanaw pagkatapos dito sang maliwanag. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ilang Parisiyo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangimian, sapagkat pariho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao.
Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Caesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila ay nagkukunwari kahit sabi niya sa kanila, bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan niyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya. At kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Caesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa ikapito na araw tayo ng Misa Novena para sa kamahal-mahalang puso ng ating poong Hesus Nazareno. At ngayong araw, ang tema po natin ay si Santa Maria, modelo ng pag-asa. Si Santa Maria, ina ng pag-asa. Pag-asa, na sa Ingles madali lang, hope. Sa Hebreo, dahil Hebreo po ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang salita, ang pag-asa ay tikva. Pero ang ating mga pagbasa ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, original na pagkasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang pag-asa ay elpida, na naisali naman sa Latin ng space. Space, pag-asa, elpida, o sa salita ng ating Panginoon, tikva, ay nakapaalala sa atin sa encyclical na sulat ni Papa Benedicto XVI. Ang title po sa encyclical na na-publish o nasulat noong 30 ng Nobyembre 2007, Spi Salvi, na ang kahulugan nito ay iniligtas tayo ng pag-asa. Spi, pag-asa, salve, pagligtas. Ito po ay ang pagninilay sa mga nakasulat sa mula sa lumang tipan at bagong tipan, na kapag tingnan po natin, mayroong 180 times na naulit ang salitang pag-asa o hope, o sa salitang Hebreo, tikba, at salitang Koinoko na Grigo, elpida. Na ang pinaka matingkad dito ay nasulat ni San Pablo Tagaruma, Kapitulo 8, 24, na sinasabi niya, Salvi Fonte Somos. Tayo ay mamuhay sa pag-asa. O kapag ka literal natin, nasa atin ang pag-asa. Kapag tingnan po natin, paano ba natin may makukuha itong pag-asa? Sa ating mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa sa pangalang sulat ni San Pedro, Kapitulo 3, verso 12 hanggang 18. Ang pag-asa ay atin po nakikita sa ating unang pagbasa na sinasabi ni San Pedro, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Hindi pa nangyari ang bagong langit at lupa at kinakailangan natin ang pag-asa. Pag-asa sapagkat ibibigay sa Panginoong Diyos kapag tayo nabuhay sa Kanyang pag-ibig, kapag nabuhay tayo na matuwid,
kapag tayo'y tumatalima sa Kanya, siya ang magiging tahanan natin. Ayon pa sa Salmo 89 na ating napakinggan ngayon. Nagsabi, "Poon at amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman." At ito ang ating pag-asa na magkaroon tayo ng buhay na doon sa kalangitan o sa tahanan ng ating Panginoong Diyos, na kinakailangan nating bigyan ang lahat ng tao ng pag-asa na ang lahat po ay gusto ng Diyos na mapunta sa langit. Ang lahat po ay gusto ng Diyos na maligtas. Pero kinakailangan nating tingnan kung paano tayo magpasya. Kuminsan ang pagpasya natin sa buhay, napakahalaga kung tayo ba ay mapunta sa langit o ang pag-asa na tayo mapuntang lahat sa langit, doon po tayo mapabilang kapag tayo'y nagpasya para sa Diyos. Kapag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, verso 13 hanggang 17, itong mga Parisiyo at mga kampon ni Herodes nagpunta sa ating Panginoon upang siya ay siluin, upang siya ay ipahiya sa tao. At tinanong, kailangan ba kaming magbayad ng buwis kay Caesar? Si Caesar ay emperador ng Roma, at noong panahon ng ating Panginoon, pinahirapan ang mga tao sa Roman Empire. Kaya kapag kasabihin ng ating Panginoong Hesus, magbayad kayo ng buwis sa Caesar, magalit yung mga tao. Ba't magbayad kay Caesar na ito yung nagpapahirap sa kanilang buhay? Kapag kasabihin naman ng Panginoon, huwag kayo magbayad ng buwis kay Caesar, sabihin naman ng Roman Empire, rebelde ito. Lalo na, napakaraming hinihingi itong Roman Empire sa kapunan ng ating Panginoon. Mayroon ng direkta na buwis na kung saan 20% na tinatawag nila na para sa kung ano yung pag-aari mo na tinatawag na tributum soli, o ang bawat tao, kung siya'y buhay, mayroong tributum capite. At kung ikaw ay mayroong trabaho, dagdag ng buwis. At mayroon pang buwis para sa pagpapahayag ng iyong pananalig o panampalataya. Napakaraming buwis. Parehas sa bayan natin, napakaraming buwis. Pero mga tao nagtatanong sa panahon na ng ating Panginoong Hesus, saan ba napunta yung mga buwis na yon? Para lang yata sa kay Caesar at wala nang napunta sa tao. Kaya ang mga tao ay nagkaroon ng isang masalimuot na buhay. Kung magbayad ba sila ng buwis o hindi. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Pakitingin nga ng denaryos. Ang denaryos ay isang pera ng Roman Empire na ginagamit noon sa panahon na nasakop yung nung Israel sa mga Romano o Roman Empire mula 63 BC. Ibig sabihin, wala pa si Kristo, 63 BC, nasakop na at kailangang magbigay ng buwis. Sinabi ng Panginoon, bigyan mo ako ng pera at ito ang denaryos. At tinanong niya, kaninong mukha ito? Anong nakaukit dito? Siyempre yung mga tao, kilala nila at alam nila. Sabi, kay Caesar. Ang kahulugan nito ay nakuha sila ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ibigay ninyo kay Caesar ang sa Caesar at ang Diyos ay sa Diyos. Pero alam ng tao na ang lahat ng pera, lahat ng mga kayamanan, ayon sa theocratic o isang pamalaan na sentro sa pananalig sa Diyos,
teokrasiya na ang lahat ay para sa Diyos. Kaya ni sinabi ng ating Panginoon na bigay kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang sinabi ng Panginoon dito, maski yung mga kayamanan ni Caesar dapat mapunta sa Diyos. Pero yung mga kayamanan niya na nagamit sa pagpahirap ng tao, hindi yon katanggap-tanggap ng Diyos. Ano po ang katanggap-tanggap ng Diyos? Ang katanggap-tanggap ng Diyos, hindi yung mga kalakaran ng mga nasa panunungkulan, na nasa politika o nasa pamalaan. Kung katiwali sa katarungan o kaya kahusayan o kapayapaan, ang para sa Diyos ay yung mayroong katarungan o social justice o hustisya sosyal, yung para sa kapayapaan ng lahat, yung mayroong malasakit, paglingap at habag at awa sa mga kapwa nating mga hirap, lalo na yung mga napakahirap na nasa laylayan ng ating lipunan. Ang lahat ng mga ginagawa para sa kabutihan ng tao, yon ay para sa Diyos. Pero ano yung kay Caesar? Dahil siya naman ay nagbuwis pati sa mga sugal. Sa kanya, yung mga sugal, mga bisyo, mga kung ano-anong mga kasamaan, mga karasan, dahil lagi lang magkagera. Kaya ang sinasabi lang ng ating Panginoon dito, ang pag-asa natin sa buhay, kapag ka ibigay natin sa Diyos ang nararapat para sa Diyos. At ito po yung nasulat ni Benedict XVI P. Salvi sa numero 49, number 49 ng kanyang encyclical P. Salvi na na-publish noong November 30, 2007. Sinasabi niya, si Santa Maria ay bituin ng pag-asa, ina ng pag-asa. At kung ating tingnan, dito natin nakuha na bakit si Santa Maria ay modelo ng pag-asa. Sapagkat ibinigay niya kung ano ang sa Diyos ay para sa Diyos. Una sa lahat, tinanggap niya noong ang Anghel Gabriel ay napunta sa kanya na siya maging ina ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang pagiging babae na magiging ina sa tagapagligtas na ating pong Hesus Nazareno. Pangalawa, na si Santa Maria ay hindi lang na naging ina, siya mismo ay nagpahayag ano ang buhay na may pag-asa. Sapagkat siya ay pinanganak na walang bahid sala, Immaculada Concepcion. At dahil dito, lahat tayo na mamuhay na matuwid at ating halimbawa, ang mahal na Birhen Maria sa buhay na matuwid, magkaroon rin tayo ng isang buhay na kagaya ng mahal na Birhen Maria na may pag-asa. At si Santa Maria ay tumitingin sa kanyang buhay na ang lahat ay sa Diyos. O tumitingin ang lahat ng mga biyaya, lahat ng mga darating ng tao, lahat ng mga gusto natin ay nagmula sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, may biyaya ka mula sa Diyos. May biyaya. Lahat ng mga gusto makatanggap ng biyaya o grasya mula sa Panginoon, pumalakpak ng mas malakas pa sapagkat gusto natin ang biyaya, ang grasya, siksik, liglig, at nag-umapaw. Ano pong kahulugan ng siksik, liglig, at ng umapaw na grasya? Hindi po yung pera ni Caesar. Hindi po yung politika ng mga Caesar sa modernong panahon. Hindi po yung mga pamaraan ng mga nasa kapangyarihan sa modernong panahon. Hindi po sa mga gadgets, gaya ng cellphone, gaya ng computer at iba pang mga laro, at mga kung ano mga sugal at ibang mga bisyo na sa modernong panahon. Ang biyaya na ibigay ng Diyos na siksik,
liglig ay nag-umapaw. Ang buhay na walang hanggan. Buhay na kasiyasya at ganap sa kalangitan. Iyon ang siksik, liglig, at nag-uumapaw na biyaya na hindi pa sumasagi sa ating isipan ni dumadating sa ating mga puso sa napakadakila na biyayang ibibigay ng Diyos. Kapag tayo kagaya ni Maria, ay tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos at hayaan natin ang Espiritu Santo na siyang gumagalaw sa buhay natin gaya ng ni si Maria. Sa udyok ng Espiritu Santo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya ay namumuhay upang sumasa atin ang tagapagligtas na siyang ating pag-asa, na siyang ating tagapagligtas, na siyang magbigay ng buhay na ganap at ikasiyasya. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10. Kaya, siksik, liglig, nag-umapaw ang ating matatanggap kapag tayo'y namumuhay sa pag-asa. Salamat sa mahal na Birhen Maria na siya ang naging modelo, siya ang naging nanay sa lahat ng sa atin na umaasa sa Diyos upang ang Diyos ay siyang saysay o kabuluhan ng buhay, upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buong pagkatao, katawan, kaluluwa, isip, puso, budhi at buong pagkatao, sapagkat hindi tayo iiwanan ng Diyos, sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon. Mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamayan ng lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundong ito. Atin pong itutugon, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon, umimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap. Kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Yaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lunsod ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, ang kasaysayan, inilagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan. Naalaman namin ng lahat ng mga tao, panahon at pangyayari, ay napapaloob sa iyong kalooban. Nang namin ito, sa pangitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat.
Pusong maamo at mahabagin, dalangin namin ay inyong dinggin sa oras ng panganib at lagin. Jesus, kami ningapin, buong ligaya kaming himlay sa inyong piling di mawawalay. Ang inyong puso siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Gawin ninyo po namin mahal, na kami ay maging inyong tunay. Aliwin niyo ang pusong may numbay, Jesus na mapagmahal. Buong ligaya kaming hihimlay sa inyong piling di mawawalay. Ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparinyo at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay pustos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami, makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat niya kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niyang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos kahit itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot, tubig ay masaganang dumanak. Kahit sambayanan mo'y dito na banag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kay kaisa namang hel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laghanap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasal langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pakakaisa ayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at subok at bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong mga naugnay sa pagitan ng iba't ibang social media platform, kayong mga nakiisa through iba't ibang paraan. At pasalamatan din natin ang lahat ng mga special sponsors ngayon, Vicariate of Holy Family at Vicariate of St. Joseph, the worker na mga may dibuto ng ating pong Isus Nazareno sa kanyang kamalmahalang puso. Palakpakan po natin lahat ng narito, lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga tumutulong upang tayo ay magpahayag ng ating pag-ibig sa ating pong Isus Nazareno. Alamin natin ang tema natin, si Santa Maria ay modelo ng pag-asa. Si Santa Maria ay ina ng pag-asa. Ibig sabihin, ina siya ng ating Panginoong Isus na nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo maligtas, magkaroon ng buhay na siksiklig na ganap at ikasesya at mga biyayang siksik, liglig at nang umapaw sa kalangitan. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga baybagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, niyag mo sa krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahen dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw at kanilang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglay kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Walang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo't sa tahanan, sambit namin ng iyong ngalan. Maghahari kang tunay sa pari hanggang ulo.
maglaon na naming pangarap, paghahari mo sa silangan, pananampalataya, naming singlingas ng araw, sintatag ng kabundukan, sinlawak ng karagatan, kailan may di pabibihag, bayan mo sa kasalanan. Tanggal sa tanang dapok, ang banal mong sagisa, ang sumpa ng karimnan, di magtatagumpay. Walang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo't sa tahanan, sambit namin ng iyong ngalan, maghahari kang tunay sa